Alam niyo po ba yung sumpa ng kayamanan at kapangyarihan? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Lorena Balderas, Jan Gayatina, and Susie Merano. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating mga devotions. Now, yung pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po kay Zechariah. So, katapos lang po natin kay Jeroboam. Naalala niyo po si Jeroboam sa kanyang kapanahunan po, naging pinakamayaman at maunlad at very powerful yung Northern Kingdom of Israel. Now, yung anak niya naman po ay si Zechariah. Kung maalala niyo po sa prophecy kay Jehu, na yung dynasty niya, mula sa kanya, Jehoas, Joash, Jeroboam, and Zechariah, sabi ng Diyos pang-apat na generation. Ito nga po si Zechariah, no? Siya na yung pang-apat mula kay Jehoahaz. At sabi ng Diyos, okay, hanggang dyan yung blessing mo. Pero after Zechariah, another dynasty na naman, another king na naman. So, yan po yung pag-uusapan po natin ngayon. Sabi po rito sa 2 Kings chapter 15 verse 8. In the 38th year of Azariah, king of Judah, Zechariah the son of Jeroboam reigned over Israel in Samaria 6 months. And he did what was evil in the sight of the Lord, as his fathers had done. He did not depart from the sins of Jeroboam the son of Nebat, which he made Israel to sin. So dito mo mapapansin nyo, laging paulit-ulit talaga, no? Laging Jeroboam son of Nebat. Ibig sabihin, hindi humiwalay yung mga kings ng Northern Kingdom doon sa pinaka-founder ng kasalanan, no? Pinaka-unang king na nagsimula ng idolatry sa Northern Kingdom. And verse 10, sabi rito, Shallum, the son of Jabesh, conspired against him and struck him down at Ebleam and put him to death and reigned in his place. So dito po sa devotion natin, tatlong kings po yung tatamaan natin, no? So Zechariah, si Shallum, tapos si Shallum naman po, naghari po siya, sabi rito, Shallum the son of Jabesh began to reign in the 39th year of Uzziah, king of Judah, and he reigned 1 month. So si Zechariah po, 6 months. Ito naman si Shallum, 1 month lang. Inassassinate na siya, pinatay na siya. Then Menahem, the son of Gadi, came up from Tirzah and came to Samaria, and he struck down Shallum. Tapos pinatay naman siya si Shallum, pinatay naman siya ni Menahem after 1 month. So, ito naman si Menahem, napakasamaring king, napaka-brutal. Merong mga hindi sumuporta sa kanya, tapos pinaligiran niya yung lugar na yon, kumbaga sinak niya. At that time, Menahem sacked Tipsah and all who were in it, in its territory from Tirzah on, because they did not open it to him. Therefore, he sacked it, and he ripped open all the women in it who were pregnant. So, ganun kasama si Menahem. Lahat kayo ayaw nyo ang papasukin dyan Lahat ng mga babae doon na buntis, pinagbubuksan niya yung mga womb. Biniyak yung mga sinapupunan, nilabas yung mga bata. Ganun kasama to si Menahem. So ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1 po, all political dynasties will come to an end. Lahat po ng mga political dynasties, matatapos din yan. Tingnan po natin yung ating pinaka-chart natin. So from Jeroboam, isang dynasty hanggang kay Nadab. Baasha to Ela, isang dynasty. Zimri, pinatay yan ni Omri. Kumbaga tinalo ni Omri. Si Ahab, another dynasty, to Ahaziah, Joram. Tapos si Jehu, tinapos yung dynasty ni Ahab. Yung dynasty naman ni Jehu, tinalo ni Shallum. Then, series of assassination. From Zechariah to Shallum to Menahem to Pekaya. Si Pekaya, inassassinate ni Pekah na inassassinate ni Hosea. So, antindi, no? Nung buhay ng mga hari nung unang panahon sa Northern Kingdom of Israel. Puro assassination, puro massacre ng mga dynasties. And pag pinatay yung king, hindi lang yung king lahat ng anak niya. Para siguradong walang papalit sa kanya. Kumbaga, ubos yung lahi ng isang dynasty. So
So, ito po yung talagang maoobserbahan natin. Kahit saan po yan, kahit Roman Empire pa yan, kahit yung dynasty ni Julius Caesar pa yan, kahit pumunta ka pa sa China, maraming mga dynasties. Pero lahat po ng dynasties may katapusan. All political dynasties will come to an end. Kahit dito sa Pilipinas, may katapusan din. Lalo na kung masama yung dynasty at puro corrupt, may katapusan din po yan. May hangganan ng lahat. And point number 2, God promises both curses and blessings. May pangako po ang Diyos na curse, ibig sabihin judgment sa lahat po ng mga corrupt. Walang lulusot sa hustisya ng Diyos. Lahat ng mga corrupt, kung hindi man yan ma-expose ngayon, lalo na silang dapat matakot kasi mayroong next judgment after this life. Kung ma-expose ka ngayon, ipagpasalamat mo na sa Panginoon kasi may chance ka pang magsisi. Na-expose eh. Siyempre, that's your chance to repent and turn to the Lord. Ang nakakatakot, yung hindi na-expose, everything is fine. Mapayapa ka, no? Pero hindi mo alam, haharap ka sa hustisya ng Diyos, sa judgment ng Diyos. Now, meron pong judgment, merong curse. Yung curse, pwedeng dito sa lupa maranasan yan or for eternity. At the same time, meron ding blessing. May blessing po sa pagsunod sa Diyos. At the same time, kung hindi man ma-experience yung fullness of the blessings of God, of course, talagang yung fullness of the blessings of God nasa future, nasa perfect world, magkapiling na natin ang Diyos. So, merong blessing sa lupa, meron ding blessing for eternity. At maganda po niyan, dito pa lang sa lupa, wag na nating ma-experience yung judgment. And wala din tayong ma-experience na judgment sa pagharap natin sa Panginoon. At wala nang curse for eternity. At yun po makakamtan lang natin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa krus ng Panginoong Jesucristo, nag-uumapaw, rumaragasa yung blessing ng Diyos. Una, yung blessing ng pagliligtas, blessing ng pagbabago sa ating mga buhay, at yung blessing na makakapiling natin ng Diyos ng pangwalang hanggan. And number 3 po, the curse of power and wealth is emptiness. Isa po sa sumpa ng kapangyarihan, sumpa ng kayamanan, ay yung emptiness. Sumpa talaga yan nandyan yan kaakibat. Yung magkamal ka ng maraming salapi, kayamanan, out of corruption, no? Out of, doing bad business or, kung ano man mga ginagawa natin. Let's say, you will become a billionaire. Pero kung hindi yan sa Diyos nang galing, lagi yung may kaakibat na sumpa. Yung sumpa na you will never be satisfied. You will never be satisfied. Ito yung kahit na magkaroon ka ng lahat ng kapangyarihan na inaasam-asam mo, you will never be satisfied. Kahit kailan di ka masisiyahan. And that is the curse of power and wealth. Laging merong emptiness. Laging merong kulang. At I hope sa kakulangan natin na yun, matagpuan natin si Kristo na siya lang talaga ang magbibigay sa atin ng satisfaction. So that's the curse of power and wealth, emptiness. Now, paano po natin ito isasabuhay mga kapatid? Number 1 po, do not fall for the vanity of wealth and power. Dito po sa pinag-aaralan natin sa Kings and Chronicles, yung Kings and Chronicles po kasi halos magkapareho lang po yung content nung same story lang po yun ng mga Kings. Yung Chronicles, yun din, story din ng mga Kings po yun. Now, ang isa sa matututunan po natin doon mga kapatid, na yung mga Kings, gustong-gusto nila ng kapangyarihan at kayamanan. That's all they want. Power and wealth. Pero ang makikita po natin dito sa Kings and Chronicles, vanity. Ibig sabihin ng vanity, ang bilis lumipas. May kayamanan ka ngayon, may power ka ngayon, papalitan ka din ng iba. May power ka ngayon, may kayamanan ka ngayon. Who knows? Isang buwan mo lang palang mapapakinabangan. Yung iba 7 days lang. Yung iba 6 months lang. Yung iba 1 month. Vanity. Sabi nga ni King Solomon, vanity, vanity, meaningless, meaningless, everything is meaningless. Kung yan lang hinahabol natin sa buhay, hinahabol natin yung walang kabuluhang buhay. Do not fall for the vanity of wealth and power.
Kaya nakakaawa din yung mga ganid sa kayamanan at ganid sa kapangyarihan. They're looking for satisfaction that they will never find, because satisfaction can only be found in the person of the Lord Jesus Christ. So do not fall for the vanity of wealth and power. Pangalawa po, pursue what endures forever. Sa halip, ang hanapin natin yung something that will last forever. Ano po yon? The kingdom of God. The kingdom of God. Yan po yung principle sa Matthew chapter 6 verse 33 eh. Na, we have to seek the kingdom of God and His righteousness. Yun yung uunahin natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you as well. So bakit natin unahin yung kaharian ng Diyos? Kasi yung kaharian ng Diyos, yun yung walang hanggan. Imbes na magtayo tayo ng sarili nating kingdom, mga small kingdoms, magpayaman tayo, we seek power, lahat ng yun vanity. Sa halip, hanapin natin yung kaharian ng Diyos. Maglingkod tayo sa ating hari, sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lahat ng gagawin natin para sa Panginoon, those are the things that will last forever. Walang hanggan yung mga gagawin natin para sa Panginoon. So pursue what endures forever, the kingdom of God. At makikita niyo po sa Kings and Chronicles, yun yung pinaka-point. Lahat ng mga kingdoms magwawakas. Only the Davidic kingdom will last forever, according to the promise of God. Point number 3. Choose the blessed life, which is not measured by wealth and power. Tingnan niyo po itong mga kings na pinag-uusapan natin, no? Dito lang sa last three kings na at least yung mga napag-usapan natin, no? Kay Zechariah, Shallum, and Menahem. Ang pinupurso nila, cursed life, yung sinumpang buhay. Yun lang yung mahalaga sa kanila, to keep themselves in power, to keep their wealth. Imbis na ang piliin nila yung blessed life. Saan po ba matatagpuan yung blessed life? Sa Panginoon. Sila po, malayo sa Panginoon, sinundan nila yung yapak ni Jeroboam the first, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, and they keep seeking power and wealth. They didn't know that they were pursuing the cursed life. Yung blessed life, mga kapatid, nasa Panginoon yan. Hanapin natin sa Panginoon yung pinagpalang buhay. So choose the blessed life, which is not measured by wealth and power. Para po sa ating discussion, why can the blessed life not be measured by wealth and power? Bakit yung blessed life, yung buhay na pinagpala, hindi masusukat ng kapangyarihan at ng kayamanan? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, 4 na bagay po yung pag-usapan natin. Number 1, i-follow up po natin yung suzerain-vassal relationship. Nung nakaraan, nagpahapyaw na tayo, nagbigay tayong introduction patungkol dyan. And number 2 po, ano po ba yung Deuteronomic curses and blessings? Kasi binanggit natin dito, curses and blessings eh. Yan po ay promise sa Deuteronomy. Deuteronomic curses and blessings. Pangatlo po, pag-usapan natin yung Battle of Kingdoms and Empires. Ano ba yung Battle of Kingdoms and Empires? And number 3, the Davidic Kingdom last forever. So abangan niyo po yan mamaya. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, teach us not to be deceived by the vanity of wealth and power. Remind us that all earthly glory fades, but your kingdom endures forever. Guard our hearts from pride, greed, and the empty pursuit of worldly success. Help us seek first your righteousness and treasure what has eternal value. May we choose the blessed life found in obedience, holiness, and fellowship with you rather than a life measured by status or possessions. Teach us to live with humility, wisdom, and eternal perspective. Use our lives for your glory
and make us faithful citizens of your everlasting kingdom. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubay po dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.